Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang. Teka muna. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Yung tinawag po nila ng isang manok, 1 million po yun, Your Honor. Tinanggap ko ang alok ng SPO4 Arthur Nasulis na pera at pangakong makakalaya ako. Naisip ko rin na easy target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya, tinanong ko kay SPO4 Arthur Nasulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At galit ang presidente sa kanila. At sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig 1,000,000. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1,000,000 sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1,000,000 sa kanyang asawa. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig 1,000,000. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya. At ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang pangunahing sospek ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba ang di nauunawaan mo? Opo, Your Honor. Ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa 3 Chinese nationals na sentensyado ng kaso drugs? Inamin ko po, Your Honor. This is not only illegal, this is immoral. Our resource persons or witnesses are being escorted by our Bucor Chief General Katapang because our resource persons are persons deprived of liberty or PDLs. Yes, let us first administer the oath of our resource persons. Pwede ba nating hingiin na tumayo ang ating mga resource persons at sumumpa? Comsec, please administer the oath of our witnesses. Thank you, Mr. Chair. Please raise your right hand. Kayo ba ay taus-pusong nanunumpa na sabihin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagdinig ng kapulungang ito? Opo. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Comsec. Pwede bang matanong ang ating mga witnesses, kayo ba ay nangangailangan ng abogado sa pagdinig na ito? Hindi na po. Hindi na. Ikaw si Mr. Hindi Magdaro po. Ikaw si Magdaro. Nangangailangan ba kayo ng abogado?
Hindi na. Okay. So, pakilapit nyo nga yung mic sa kanila. Okay. Ngayong umaga po, nandito po ang ating mga miyembro ng Mababang Kapulungan at sila po ay magtatanong ng direkta sa inyo. At amin lamang pong request ay sagutin po natin ng katotohanan na ayon sa inyong mga salaysay. The members are furnished with copies of the affidavits, signed sworn statements by Mr. Andy Magdaro and Mr. Leopoldo Tan. Tama, no? Mr. Leopoldo Tan. So gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Andy, pwede bang sabihin mo sa committee ito ang iyong salaysay? Opo, Your Honor. Sumpang salaysay po. Ako po si Fernando Magdalero, 56 taong gulang, Pilipino, citizen, hiwalay sa asawa, resident ng Davao City, sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong piso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatil ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinangakuan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Doon ko unang nakita yung 3 Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa aking silda at ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sachet na siya na may kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano ipit yung 3 Chinese. Sa araw din na yon, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina, Silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? Wow man. Noong hapon na yon, August 13,
ulitin ko, dinala ng mga taga Biocor, yung 3 Chinese nasyonal sa aming silda noong unang araw, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan, saka sila pinapasok ulit. Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsak na namin ni Leopoldo Tan yung 3 Chinese at ginamitan ko ng panak. At yung ibinigay ni Leo Pinkian na 29 balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng saksak. Si Leo Pinkian ay isa rin sa mga bilanggo, ngunit sa mga panahon na yun, siya ay ang mayor ng Bartolina, Davao Prison and Penal Farm. Ayon sa amin, pinagkasunduan, sabay naming na ipinagsak yung 3 Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila makalaban. Habang sinako si Chokintong at si Jackson Lee ng mga oras na yun, na agad ko namang pinalingan yung tumumba na si Chokintong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese, Lord, nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina Silda size para hindi makita yung na katawan ng 3 Chinese. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grialdo Padilla sa Bartolina Silda size at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis niyo sa labas at ihagis niyo naman, hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng silda namin. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa presohan, kami ni Sir Poro, pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa 3 Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019. Kami ay nasintensyahan ng 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Pagkatapos ay 2 araw ng incident, pagsak namin sa 3 Chinese, Lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Pinangako sinabi ni Leopoldo Tan sa akin. Sabi ko sa asawa kong si Linlin. Pag alam ko na naman na nakuha na yung 1 million noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yon. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-influensya at alam ko rin na maaring gamitin laban pabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Thank you po. Ito bang pirma dito sa salaysay na ito na binabasa mo ay iyong pirma? Yes, for honor. Okay, salamat. So, wala ka nang idadagdag? Wala na po, Your Honor. Yun na po. Okay. Ang ating sunod na tawagin, ang ating isang witness sa pangalan na Mr. Leopoldo Tata Tan, alias Tata. Tama po ba? Okay. Sige, Tata, pakibigay ang iyong salaysay. Magandang araw po sa lahat po. Sinumpaang salaysay. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang
Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company, Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11 Davao City at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narsulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Narsulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na ang mga Chinese na mga ito lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Narsulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narsulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Excuse me, sinusundan namin ng iyong affidavit, no? Parang hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3? Page 3, para lumagpas ka. Nag-page 4 na siya eh. Number 14. Paki 13. Wala siyang page 2 siguro. Hindi niya nabasa yung page 2. Dumikit. Dumikit lang. Dumikit. Number 14. Galing kasi 13, di ba? Dumikit lang. Paki-check mo nga ulit kung yan ba kasama sa iyong salaysay. Opo. Kasama ba yan? Kasama po. Pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po. Okay, sige. Pwede mo nang ipagpatuloy.
Dito ko na kinausap si Fernando Magladaro na kasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Rasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gate si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art SPO4 Narsulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachets ng shampoo sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shampoo sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Fortaleza at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese sa Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magladaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasamin yung 3 Chinese. Ginamit ko ang korta at saksak at si Fernando Magladaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa ang korta at 29 balisong na nagamit ng na binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magladaro na sabay naming sasakin yung 3 Chinese kaya't pinagsak niya si Chukintong habang pinagsak si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsak ni Fernando Magladaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese, nilagyan ni Fernando Magladaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6, at sinabi niya na, "Anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas." At tinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Nilabas namin sa silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo, eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami
papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa. Dinuguan. Meron kang kasing binanggit na pangalan yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina selda 6 at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Nasulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig 1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Nasulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo, kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin na isi-target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig 1 milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin para matapos na at tulungan kaming makalaya. Nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ng lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Tan. Ito bang sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, Your Honor. Okay, meron ka pa bang idadagdag na Wala na po. wala ka nang dadagdag? Okay.
Now, we will proceed with the interpellations from the members. Meron pong nagpalista dito sa atin earlier at ang una pong magtatanong ay si Congresswoman Jinky Jervil Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I wish to address my questions to Fernando P. Magdadaro. Mr. Magdadaro, Andy nga ba ang palayaw mo o tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Kasi mahabang biyahe, Your Honor, baka mag-iihi pag kami sa daan. Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nakarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyado nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan, Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yon, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 nationals, Chinese nationals, ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganon din, Andy, ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs, mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andy, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen, bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay nyo sa 3 Chinese nationals ay bahagi nga ng war on drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes po, Your Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit
nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano? Maximum security compound. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay, nangailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yun pong tatlong Chinese, Your Honor, Chokentong, si Wang at sa Jackson Lee. Yun po silang tatlo. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon itong tatlong Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor. Nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapatay itong tatlong Chinese national? Yes po, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy? Bakit ipinapatay itong tatlong Chinese national? Third po sila, Your Honor. Kasama po sa mga sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national na ito ay dahil sila'y sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? Opo, Your Honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes po, Your Honor. At maaari bang malaman ang dahilan? Bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung konting halaga? Yung tinawag po nila na, Your Honor, isang manok, 1 million po yun, Your Honor. 1 milyon. Opo, Your Honor. Nabanggit mo kanina na 3 ang papataying Chinese national. Magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? 2 milyon lang po ang nabigay nila, Your Honor. 3 po yun, pero 2 lang nabigay po. Ang ipinangako ay 3 milyon, pero ang ibinigay ay 2 milyon. Bukod ba sa pangakong pera, Andy, may iba pa bang ipinangako sa'yo? Dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan? Kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin. At nalalaman mo ba kung kanino nanggaling ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask question to our witness. And to wind up the interpellation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question. Bilang pagtatapos, Andy, sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa 3 Chinese nationals na sentensyado ng drugs? Inamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this representation to make a very short manifestation. Mr. please Chair, proceed. honorable members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. 2 qualifying circumstances are present. One is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pag. Second, killing was done in consideration of price, reward, or pledge.
Ang pagpapay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7, Rome Statute, is likewise established. I understand, Mr. Chair, that while EJK, extrajudicial killing, is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts in his affidavit. 1, there is an order to kill. 2, victims are involved in illegal drugs. 3, there was an actual incident. And 4th, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress, this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn and fight extrajudicial. Thank you, Mr. Chair.